What's up my homie, what's up my homeboy, what's up my trops, at welcome back sa isa na namang episode ng Battle Hatol dito lang yan sa Marikita X Tikas. At syempre, nagbabalik ang inyong madam Marikita in the house, yeah, break it down. Sa ating mga bagong viewers, welcome po sa inyo. At ngayon pong araw na ito, gabi, umaga, tanghali, ay isang request ang ating pagbibigyan. Yes, doon naman po tayo ng mga bago. Pasensya na po doon sa mga hindi pa napagbibigyan, yung mga luma nyo pong request. Welcome naman po lahat ng request, pero unahin na po muna natin yung mga bago. Kasi gusto ko rin pong manood ng mga bago para nasa current tayo na panahon. At yun, panoorin po natin next time yung mga matatagal na laban. Kasi ang hirap nang bumalik sa nakaraan lalo na kung yung memorya ko wala naman na din sa Pilipinas, so mahirap pong mag-review ng ganun. Pero yahan nyo po, pagka nagka-oras pa tayo na madami, papanoorin po natin isa-isa yan. Thank you po sa mga request at tuloy-tuloy lang po. Pero po ngayon, supportahan po natin yung mga bago sa Flip Top, mga rookie, supportahan natin sila. At panoodin natin yung mismong video sa kanilang official channel. Kaya, Boss Enigma, shoutout. Pairam lang po na video, makikireact lang po si Madam. At syempre, chill lang natin yung reaction. Wala lang masyadong dada. Kung madami man yung dada ko, tatanggalin ko na lang. Para hindi nakakahiya sa mga super henyo dito sa Flip Top. Diba? Ako po ay isang normal na independent artist at hindi ko po inaapakan, wala po akong inaapakan na paniniwala ng iba. Hindi ko po intention na makasakit ang damdamin ng iba. At yun, happy lang. Fun lang tayo dito. Kaya rock and roll, let's do this. Requested is Lock 1 versus Ruffian. Parang napanood ko na to dati nung bagong post. So maganda rin kung marireview ko, diba? Mukhang maganda to. So, let's go. Let's do this. Flip Top, Zoning 17, nandito pa rin, TIU Theater, Makati Central Square, pang-anim na laban na ngayong gabi. Shoutouts na lahat ng mga kasama natin dito, lahat ng MCs na bubuo ng liga, at Flip Top, mag-iay para sa parating nating laban. Para sa isa buhay, 2024, sa kanan ko, galing Pambaras, Rizal, para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Ruffian. Sasabay ka lang sa agos kapag naabutan. Kanatambang ay muna'y naging palutang-lutang. Munting bayan ng baras, bitbit hanggang sukdulan. Di lang ko basta tinega ko'y baras sa lalamunan. At sa kaliwa naman, Las Piñas represent para sa inyo, mag-iay tayo lahat para kay Slock 1. Wag ng mga hobby ang palaging hanap. Blacks na kawil sa panganyo ng sapit yung pag-roll up. Roll up, abangan nyo pag-roll up. TNT Cash Buenas, Crown Manila, Black Manila, Real Jokes Club. May naninira po ng stage. Natanggal yung wire. Kawa, pag-aabono ka pa Puting Hype Beat, shoutouts Papa Benji, shoutouts happy birthday nga pala kay Sinyo. Nanalo ng Coitos, si Slock 1. Pinili niya mo na si Ruffian. Tig 2 minuto dapat, 7 ang hurado natin. Tournament battle to. Pahinga natin ng banat. Walang bias ha. Goods. Bago ako magsimula, gusto ko lang i-congratulate yung mga bago. Bilang bago din ang maiiwan ko na payoy. Bagong sagap na koneksyon, huwag niyong pahintuin ang daloy. Sa mga di pa nakukuha, wag na muna maging sad boy. Tignan nyo na lang yan, binigyan pa rin ng laban kahit na ipaglaplapan. Palakpakan natin si Shaboy. Motus Game! Yo, Boss Tanks! Pinadali mo aking buhay sa isa buhay, kalabay, grabe ang wak. Bilang pasasalamat, pupugutan sa ng ulo, total you cut me some slack, baka mag-panic attack. Tung tinalo ni Sir Deo na abuso malala. Na reverse 150 si Gago siya napasubo sa bakla. Kapal ng pagmumuka, mubugok ka maman, nakihalo sa torneo. Wag na umasang pumutok pangalan kung tinalo na nung Deo. Baka sabihin mo, tinalo ko ng tinalo mo. Abatol, pasang awa ka dun sa class, kaya tong guro ibabagsak sa yung ulo.
Palakol! Palakol! Konektado pa rin yan sa pagkatalo mo kay Deo, mahihimay lang, Paps. Kasi kung tinalo ka ng MC na yung pangalan hango sa deodorant, edi si baka sa guru na nagbibigay ng axe. O tinalo mo yung class! Ba't di ka na hype, bitch? Utang na loob, win-loss record mo ay 5'6". After nito, standing niya 5'7", na parang height ko. Ganun pa man mangyari sa akin, hindi papantay to. Hay nako, sa alias lang na napili, alam mong walang hilig, manalo yan sa laban. Tangina Slack, pantalon ng pangalan. Oo, si Slack, talunan yun. Ang ganda nun, yung pantalunan, di ba? Kumbaga, mga pangtalo, di ba? Ang ganda nung laro niya dun. Mula FRBL, nasa dugo ko magkampiyon ngayon sa flip top and take off. Magkaiba tayo, loser, ka-Slack, nasa jeans ko mag-champ, we're not cut from the same cloth. Hey, boss! Ba't nagpapasok ka ng bobo hair? Pangalan pa lang, alam mo ng ruffian sa top at Slack naman pang bottom tier. Slack, pantalon, jeans, bottoms, yun na yung pants line. Pero yung pants line ay linya niya na ginamit niya kay Lil Stroke, kay Mastapit at iba pa. Kadugasan mo, Abnoy. Paulit-ulit na ginamit yung pants, nabutasan ka tuloy. Sa paulit-ulit na paggamit ng linya dun sa Hustler. Pero di na ako nagtataka kung ba't binabayaran pati yung 3GS na pabida, brother. Dahil sa pagbobotet bakal, pangangalakal, pagre-recycle, kumikita mga squatter. Pag walang battle, walang hassle. Halatang batugan. Mukhang maghapon lang nakahiga to, tas pag uwi ng misis galing sa trabaho, siya pa magtatanong ng, ba't wala pang ulam? Kaya yung ka-live-in partner niyan, pinalaya sa before. Yoko na sanang damay pa kasi may anak silang minor. Pero shoutout sa ka-live-in partner ni Slakwa na ang pangalan ay Gregor. Di ba magka-live-in kayo dati ni Poison? Magkasama sa isang bahay, tas naglaban sa isa buhay, parang mga gago. Parang mga gago. Pag pinalayas tong walang sariling bahay, iiyak at walang tahanan naman to. Kabao nga magiging kwarto, abuluyan nyo na. Wala na nga sariling bahay, aking pakay, tutuluyan ko pa. Pero sila ni Poison ay team pinsan na magkasama nun sa tirahan, tas sa flip-top nagtirahan, kaya yung laban, walang gana. Kaya tignan nyo yan, mongoloid yung kinalabasan nung nagtirahan yung magpinsan, parang taga-Alabama. Kaawa-awa, inaya lang daw to mag-sleep over, nagdala ng kama. Speaking of kama, laban niya kay JD, nagdala siya ng unan at kumot, tas umigasa sa lapag. Bangag! Ba't mo tinulugan yung kalaban na nung laban nyo, batak? Tinalo siya ni Deo, ni JD, ni Poison, mga man. Anong pakiramdam na ginawa kang bata ng mga batang bataan ng totoo? Di ka ba stress, Pards? Tinawan-tawanan at tinakalan ka? Na mga apo ng biktima ng death march, tinapak-tapakan at nilakaran siya? The fuck? Pero hindi siya! O yung mga tumalo sa kanya at bumuli ang habol. Ang gusto kong malaban taga-bataan yung paluto-luto na lang sa YouTube at nahuli sa habol. What's up? The fuck is this? Galing na. Nag-call out pa siya kay Tipsy D. Pero ano, ang ganda nun, ang puro. Para sa akin, ang dami niyang in-angle. Pero yung pinaka nagustuhan kong metaphor na ginamit niya dito yung we're not cut in the same cloth. Kumbaga parang hindi kayo galing sa isang jeans. Yun yung sineset-up niya, di ba? Na yung galing niya galing sa jeans niya. So, no, which is the noble meaning niya nga sa pantalon na maong. So, ang ganda, ang creative. Yun nga, dahil hindi kayo parehas ng pinaggupitan ng tela, kaya magkaiba kayo ng galing at talino at skills. Kaya ang ganda nun. Gusto ko yun. Saka ang dami niyang angle, diba, na pulido. Ganda. Gusto ko rin yung Death March. Pagbibigay ng mga history ng bataan, diba? Ganda rin yun. Yun, tingnan natin si... Walang bahala, pakinggan natin! Parang familiar to sa akin. Parang nangyari na to. Pagkatapos ng class, teacher, para makapasa, anuhin ako. Napanood ko na to. Gang! Flip top! Gang! Gang!
Overplay ng delivery? Anong akala mo dyan sa homo? Safe yan? Boom! Saki. Unicorn. Wordplay mo ang guloy, dinis lantrain, pang! Rap yan. Eto si Rap yan. Debut niya dito, si Charisma. Battle of the Night ka pa nga nun. Sa kalagitnaan ng battle out of nowhere, si Apok bigla niyang hinamon. Ang tanong, bakit kaya hahamunin ng isang Rap yan ng isang Apok kung alam niyang magtutunog siyang desperado? Kasi alam mong siya lang ang makakapagbigay ng break sa'yo at matagal mo nang sinulatan yung tao. Boss, 4 battles pa lang oh. Round 1 is sa buhay, Apok. Ba't ka nagpadala sa mga bago mong pambato? Biruin mo para mong binigyan ng permit yung mga balak nitong gago habang andun sa gilid yung arkitektong walang kaalam-alam sa plano. Pero kahit ano pang plano meron ka, slack mo na to boy, malabo kang maging banta. Wala akong pakialam kung sino ka pang Poncio Pilatong Diamante sa underground. Kayang-kaya kita isanla. Ang ina mo, gusto mo daling kita sa tangbunti. Binibaby nyo kasi masyado itong diamond in the rough. Paano kikinang kung di nyo kakayaan dumalas ng affliction? Hindi kikinis yan tinatawag yung diamante kung hindi nyo lalagyan ng friction. Kung sa bagay nga naman, sa masarap na buhay siya ng pamilya niya si nanay. Laging pinapadala ni ate habang panood-nood ng mga foreign battle sa bahay. Pero dapat ko ba siyang kainggitan? Yung mga gantong klase ng batugan na hindi nagpapagod? Dapat ko ba siyang kainggitan? Kung yung mga budget at mga linya niya ay parehong galing ng abroad, mag-deny ka na! In-expose na ni Saki, oh, your biggest shit. Itong panay kopya sa URL, pinatunayan na siya yung weakest link. Oh, weakest link. Halatado, sa pagtatawag ng veterano, he always meant to pull the string. And always married to the game, pero hindi siya yung diamante na nababagay dun sa ring. Oh, ring, tawag, string, link. Ganyan yung bagong meta. Yung kahit saan padaanin yung mga linya, alam mong magkukonekta, pero para sa kanya. Putang ina! Walang bias dito, putang ina. Pero para sa kanya, yung ganyang meta, boring yan. Joke lang, walang pechok, nag-loading lang. Tangina ko! Umaasa ka masyado. Kung ako sa'yo, masasabi ko sa'yo, Rap yan, ito, dumusulat mo. Kasi para sa kalagayan mo, sobrang nakakahiya kung ilalaglag ka ng tulad ko. Alam ko, marami diyang duda, mga tangang mali ng akala. Pero ngayong andito na ako, tablado lahat kung meron mang di maniwala. Pagkatalo na ito, hindi suntok sa buwan. Bago sa mga bituin to tatama, ako magpapatunay na kahit walang tukod ng mga bituin, pukin ang inang lulukod ng mga tala. Para sa akin yung round 1 is slack 1. O maangas yung dating, pero parang may kulang. Tuwan-tuwa kayo nung bumanat siya nung tungkol dun sa kumokonekta. Nagets nyo kaagad yung intention. Kumokonekta daw, tas biglang nag-loading. Ganun ba yung connection? Tas nagalit pa nung kino-call out ko daw si Apok. Masama bang gustuhin kong kalaban yung mga idol ko? Easy lang, Brad. Kung pwede nga lang, wag na ikaw. GL agad! Mahilig si Gago lumaban sa Motus. Wala namang masama. Ganda nung Ray-Bat niya. Ang kaso yung mga kalaban niyang bago todo mag-focus. Tas siya di naghahanda. Dahilan niya, sikat na ako, nasa flip-top na ako, ba't magsusulat pa ako? Takot ka lang matsambahan ng bago, pwede mong sabihin freestyle lang, kaya ka natalo. Galing lang din sa babato. Ngayon yung mga bago din nire-respeto. Tanda mo nung lumalabang ka pa sa laglagan, tas ang venue sa sementeryo. Balikan mo pinanggalingan, tanga kang bobo. Sobrang tigang mo nung sa laban, sa sementeryo ka nakikipagtirahan na parang walang pang sogo. Tinanong ako ng mga tropa ko, oo. Paano pag di ka paghandaan ni Slacko na hambog Wilson? Di ko nakasalanan kundi ako paghandaan ng tagalaglagan at nag-abort mission. Kaya sa Motus, wag na bigyan ng next fight to. Dahil magpe-freestyle lang yan na itutugma niya sa Burat, Luga at Tae. Dun sa liga ni M-Zite to. Pero tight sila ni M-Zite. Last event, mag-ausap sila sa VIP room, nililibang niya.
Yung vape na nasa bibig ni M-Site, dinakma, tas biglang hinihipak na. Nahikipak din ako sa tropa minsan. Di ko hinihate o nilalahat to. Ang problema sa'yo, pinsan, pag ikaw naiki-vape, nilalaplap mo. Gusto ko sana sitahin, kaso ayoko magpakabarumba. Ayoko magpakabarumbado kasi bago. Nalingat lang ako saglit, paglingon ko ulit, nakaganto na si Gago. Baka sabihin mo, ginagawang kita ng issue, ha? Kapal na mukha nitong wala nang ang trabaho, may bisyo pa. Buraot na sa bisyo, buraot pa sa clothing line. Ginagawa mo Slack, mali na. Chat ka daw ng chat, sabi ni Boss Sherwin, nakablock ka na sa Black Manila. Kapal lang mukha, walang yayan. Ang naglalaban sa pagiging numero 1 buraot, sila lang ni Yang Wan. Doy, yung ginagawa nyo, di ko bet. Sana tong 2 buraot na maiwan sa pangalan na lang namatay, di yung nag-iisang innocent. Gusto mo ng maraming damit? Pagtapos ka... Uy, ganda nung yung mga taong maghihinayang din tayo na nawala. Pero salamat pa rin dun sa naambag sa musika. May mga paborito rin akong kanta ni Kuya Innocent One eh. Kang wasakin itong bagyong mahangin, may kusang maghahatid. Huwag kang mataranta, dahil normal naman bigyan ng damit ang mga squatter, lalo pag nasalanta. Oo, squatter ka! Yung bansag na yan sa'yo ay saktong-saktong. Bagay na bagay dahil katerno ng Slack ay barong-barong. Anong planong gawin dahil hinahain mo daw men ay parang lalong nagiging delikado na ba talaga o baka may halong lasong galing kay Poison 13? Kahit sumabay sa Gago, ba't ako mababahala dahil ako'y Glock 9 para sa'yo at dun sa pumatay kay Lando? Nadamay ba ang inyong grupo? Huwag nang magulat pa. Di, napansin lang ng guro na iba yung handwriting mo sa class, may tagasulat ka. Kahit i-ghostwrite ka nila, mamamaalam ka saan punto man dalin. Pag pinatay kita, katulad na nila, multo ka na din. Baso sa spirit of the glass, tong round multo ang papalabasin. Binasi ko lang to kahit may tagasulat na multo, andito lang ako paranormalin. Kahit i-ghostwrite ka ng buong 3Gs men, you're about to go down. Di lang siya patay, pati mga agrupo niyang multo hanggang yung squatters area ay maging ghost town. You get it? Hanggang yung squatters area ay maging ghost town. You gonna know now. Ako'y steady lang par. Walang pake kahit 1 versus 20 mong ghostwriters. Ako'y mala Kendrick Lamar. Speaking of Kendrick, nung nakalaban niya si Lil Strokes, puro panlalait sa kulay ng balat ang kanyang technique. That's not right, napaka-easy. Sitahin mo aking balat pag lumabas ang aking dark side, baka madisi. Respeto sa black community. Sila ugat ng hip-hop. Tas ang daming racist na nahawa, walang utak. Sa'yo gagi. Ako Pinoy, brown ang balat, pero influensya ko Tupac. Kayo manggi. Dito siya ang pinaka-squammy. Anig mo ba't sa flip-top na pasalang? O ikaw ang pinaka-squatter pero di ka pa ang pinaka-mahirap na kalaban. Bitch! Gusto ko yun. Ang consistent ng creativity ni Rufyan. Yung connection niya, yung pag-setup niya ng Ghost, sabay sa Ghost Town. Gusto ko rin si Tupac. Ano siya eh, political rapper siya eh. Tsaka pinag-unite niya yung magkabilang kaharian. Yung New York tsaka yung dito sa California, pinag-connect ni Tupac. Kaya nga nag-away-away sila eh. So anyways, patay na rin naman na din si Tupac. Magandang magandang pagbibigay ng pugay sa mga namatay na rapper. Una, binigay niya si Innocent One and then si Tupac. Kaya, yun, nakita ko yung consistency tsaka creativity ni Rufyan sa 1 and 2. Ay, yung round 2 niya? Patay! Tumatalo pala to ng 20. Ibang klase yan. Bakit yung laban mo kay Class, tangina mo, hindi mo sinabi yan? Tangina, pinadibag ka ni Class, gago. Pero game. Siya si Rafian. Siyempre, siya yung magaling. Siya yung mabait. Ako, masamang tao.
Boss, kahit sobra-sobra sa oras, sure win yan. Ako, binabawi yung panalo. Tirap yan dapat yun eh. Pag yung laban, close fight. Tangina ako, bag na yung kalaban, no? Sinulatan pa raw ni M-Site. Napaisip tuloy akong bigla. May mga bagay na gusto kong malaman. Malakas nga pa talaga tong si Rafian nung malakas lang dahil ako yung kalaban. Ha? Tangina, malakas nga pa talaga si Rafian nung malakas lang dahil ako yung kalaban. Buti na lang, maaga kong natunugan. Tibagin yung mga haka-haka ngayon tayo magkakasubukan. Kung ang ningas pa talaga neto'y tatagal hanggang duluhan, o ningas tugon lang ang apoy nitong galing ng sunugan. Kasi kung papansinin, round 1 lang malakas. Yung round 2 and 3, wala na. Yung round 2 mo kay class, ang ganda ng pagkakabunot mo ng baril, tatamaan lang pala yung asawa. Kaya tingin ko sa'yo, isang maliit na palito ng posporo. Oo, alam ko, kaya mong tumupok ng isang buong gubat pero nakalimot ka sa isang bagay na walang malaking apoy na magagawa tong posporo kung wala siyang idadamay. Kasi si Vitrum, dinamay yung pamilya niya, nauga, nagrebat, kaya galit agad. Sabi, gusto ba siyutahin yung ate ko? Malabo ata, pre. Hindi ka na namin kailangan doon, may aso na kami. Uy. Grabe to. Ngayon, alam na namin nagsisyota ng aso yung ate mo. Ayun na yan. Tangina mo. Sarap ng buhay mo Tanggap-tanggap lang ng pera. Nagpapakasasa ka habang yung bayaw mo andun sa gate nakakadena. Tangina ka. Lagi niya sin tinotoxic yun. Di kasi sila nun magkasundo. Kaya yung sitwasyon nila ganun. Kaya ka pala laging rumaraf-raf nakikipag-aasaran ka pala doon. Gago! Ate kasi na ito, dog lover. Pero pag yun nakakita ng ganitong klase ng tao, sa akin yung boboto. Kaya kahit galit ka sa 3GS, kagaya ng sinabi mo kanina, tangina mo, magiging bayaw mo ko. Ano? Tangina. Magiging bayaw mo ko. Kaya ano bayaw? Bago ako lumipat sa'yo, sa inyo, pag-usapan na natin to. Pumayag ka na kasi pag hindi, baka ikaw pa palayasin ko. Pero ano, bati lang to, walang damayan. Kaya yung nanay mong si Mercy! Hello po, Tita Mercy. Gusto ko lang ipaalam na rekta kay Rafian lahat ng sulat, round 1 to 3, no mercy. Dahil ito ang highway ng isa buhay. Pag biret, ibibigay 100 upang umagwat ng milya-milya. At ngayong sinasalubong mo ko, di mo napansin kanina ka pa kumakain ng linya. At kung umagulo ka sa mga pinabayaan kong laban noon, ay isa lang yung malinaw na nagaksaya ka ng oras sa mahinang ako habang hindi mo napagandaan yung islakwa na alimaw. Nakapusta lahat sa'yo. Lahat sa'yo nakapusta. Mga taga-suporta mo at mga tutol sa akin, sana lahat sila hindi mo mabibigo. Dahil itataya ko lahat sa huling ikot ng laban na to na hindi ikaw, kundi ako ang siyang tatalo sa sarili ko. Maganda yun, may pulot, di ba? Kung matalo man ako dahil yun sa sarili ko, kumbaga, kakulangan ko yun, hindi dahil sa magaling ka, di ba? Nagkulang lang ako. Ganda nun. Lesson yun. Ano ba? Maganda yung yung nandadamay pero hindi masakit. Gusto ko yung ganun. Yung sakto lang, di ba? Dadamay mo yung ate mo pero swabe lang. Sakto lang. Yung ganun, di ba? Yung hindi bastusan. Okay din si si Slakwan. Andun yung angas niya, yung swag niya, yung delivery niya rin, maganda. Tsaka yung storytelling niya, yung nakita ko maganda. Yun yung niya, yun yung advantage niya. Maganda siya mag-delivery ng niya, ng istorya niya. Let's go round 3. Magiging bayaw ko daw siya. Okay, yaw. Mali ka. Ayaw mo nung dinamay ko yung aso na ko kay Vitrum. Kailangan namin ang aso na naka-Crown Manila. Tapos, tingnan mo, rumeribat pa. Halatang pumapalag pa. Halatang mapagpatol. O, big dog, kaya nga rough pag sa pagtahol. Bobo, halatang puro lang hatred. O, kailangan namin ng aso. Mamatay ka na, play dead. Pinanood ko ilan niyang laban. Ang akin lang natandaan, yung sinabi mo sa kalabang mahina sa suntukan na parang sikaran.
kung lingid sa inyong kaalaman ng sikaran ay martial arts na nagmula sa maliit na bayan kung saan ako nagmula, sa Baras. Pinauso ni Mayor Latigo ni Master Cano at ng naging master kong si Pats. Totoo na paalang ang gamit namin para sa sipang mataas. Pero malas ka na tong sikaran na mahina sa suntukan na magpaparana sa'yo sa battle ng malalakas na punch. Huli na para umatras, tung wala nang ang last round, proud parik. 45 sa tiyan, di malaman if that's a gun o roundhouse kick. He's a loudmouth prick na inyong ina-accommodate. Pag sobra sa oras, galit kayo. Pag kulang yung rounds, tinotolerate. Buti na lang yung kathakong sulat na panugat sa'yo, Brad. Pang make or break. Yung kabaong sukat na sukat yung slack. Tailor-made, change your ways. O change your mind. Kalaban mo pang top tier, ikaw slack pang lower body. Waste of time mo palaging overtime. Uukitin itong banayad na overtime ang pipiliin kesa kulang na returns kahit mura na yung ticket, susulitin inyong bayad. So wala nang round 3, gusto panalo pa kay Flary. Buti na lang na Vito kasi brother, grabe ka. Ayan, malungkot dahil sa Vito parang water ha, sira. Na Vito, corny yun, paano gago malamya ka? Saktong kinumpara yung sarili niya kay Vito, corny yun pagkapanalo niya na mafia. Godfather ka? Gangster ka? Talaga? Pag nagkaberya, meron akong dala na aayon. Gangster ka par, mainit na bakal. Pag nagkagusot sa slack, bagsak niya flat sa dala na ayon. Kung ayaw mong sa kamay ko mamatay, magbigti ka na lang, buhay mo'y agad wakasan bay. Aim higher, baka isipin walang dryer pag nakitang nakabigti yung slack nakasampay. Sinong gustong sumakay? Sa nagsispeed drop, nagquadruple time, I'll take the head. Sabi nila, Raf, manalo ka please, siguradong preno tong nagmamabilis if I break a leg. Aim his neck. It's a tragic day, sir. Slack, nakatutok sa iyo baril na may liwanag na pansilaw sa mata. Dito traffic, ito'y laser. Stop, tong nagmamabilis ay hihinto pa rin dito sa ilaw na pula. Di kailangan bilisan. Ang kailangan, Brad, effort. Tignan mo kahit di ko binilisan pero titignan na aking karera, mas maganda aking track record. Ang tagal mo na dito, saan ka tumatak? Doon mo sa fake choke mo na sa Bermuda na wala. Ako man namangha. Walang complain ng people. Pero di puta mawawala talaga sa Bermuda mga linya mo, complain and simple. Una si Prince Right, this time ginagaya na naman si Pistol. La akong pake kahit ma-hurt man. Pinahinang pistol sa na Nerf gun. Verse C9 pinagsigawan na siya daw ang bagong meta dito. Teka iho, sinakyan mo lang yung issue at yung linya ni Apex na yung flip top, paano nyo naloko? Tuwan-tuwa naman yung mga tao, paano ang bobobo? Ginagawa mo par, hate ko yan. Can't take this anymore. Sunod-sunod na punch mula kay RK o yan. Anong laban ang gumagaya kay Apex sa Apex Predator? O WWE. Sorry, yo. Pero pagiging champion ay part ng aking story, bro. Malak Cody Rhodes kahit siya, pera lang habol niyan dito. Ang bangis. Huwag na umasa gago, bro. Gusto ng 100,000? Taragis, magpatato ka sa noo. Kinausap niya ako, papatalo na daw to, hati na lang sa talent fee. Yung ganyang style di sa akin fit, tingin mo madadarag lang kap. Kahit sa TFD mag-split, mawawasak ang slack. O wasak tong slack kahit di mag-split. I'm gonna end this bitch. Hindi design pag sinabi kong wasak tong slack sa ay rip. Yun ay rest in peace at ang dahilan. At ang dahilan, si Rafian. Sa mga tropa niyang hurado, meron akong natunugan mag-ingat. Si Slakwan ng iboto, patunayan yung may lutuan sa flip top. Pinadala ng baras! Game. Wala itong rebat. Okay, game ha? Apa ng rounds eh. Game. Rap yan. Violent, criminal, okay. Pero imaginary. Yung karakter niya, fiction. Kasi kung sabi-sabi lang walang maniniwala sa yung criminal ka lalo kung walang conviction. Tapos panay English ka pa. This is my shit! This is my shit! Punta ka rito para sabihin tayo mo to. This is my shit, this is my shit. Balang di mo alam! Isa ako sa dahilan kung ba't nabago yung game! Mula sa system to the nation, we will never be the same! Putangin na mo! Kung mag-i-English ka, wag sa akin! Kasi yan ang pinakamalaking magiging mali mo! Kasi yan ang pinakamalaking magiging mali mo! Tandaan ng Ingles,
Kahit kailan hindi naging basihan ng talino, taga Rizal ka pa man din. Yung kasabihan ni Rizal, paano mo nalimutan? Na yung hindi magmahal sa sariling wika ay hindi makakarating sa paroroonan. Tama? Tama yun! Sinabi ni Rizal yun. Okay? Kaya itong Rizal na mahilig gumaan bars, Huwag ganon. Kaya maraming nalilito eh. Magturo kayo ng tama. Alam mo nakakatawa pero pahalagahan pa rin natin yung mga history, 'di ba? Yung mga iniwan sa atin ng mga bayani. 'Di ba? I-restore natin ng tama. Kasi madaming mga nanonood na bata at maraming nanonood na mga magulang at for sure napapanood din to ng mga anak nila. Kaya ayusin natin Slack 1, 'di ba? Kung magkaka-chance ka na baguhin 'yan, itama natin. di lang firing squad ang matatamo. Ninya Sandeas na ang bawat sas ay manggagaling sa iba't ibang anggulo. Kaya Wills, karap mo may mags na kahanib clip sa kaliwat kanang kamay. Parang kuspang gigigilang kasakit sa bawat tama sa sahig ka lulumpasay ngayon tagtag na ng pukol. Alay para sa mga di naniniwalang mapagtatagumpay ang uwang gabing to. Lahat yung tatanggabing ko. Baka nakakalimutan nyo. Lahat ginulat ni Poseidon nung binuhat yung mundo. Poseidon? Binuhat yung mundo? Poseidon? Binuhat yung mundo? O diba? Tinulugan tas tumawa. Ganyan kayo kabayas. Naturingan taga Manila pa man din. Ganito ang Pinoy eh. Sa dami ko ng tama na pinakawalan puta yung mali pa yung pinansin. Kinang ina! Pero okay lang. Kasi sinadya ko lang yung tol. At alam ko rin na mga atlas yun, hindi ko lang in-route control. Itong inakala niyong maliit na bituin, nag-supernova. Para iparamdam sa lahat ang tinataglay ko na init. Lumalampas ka lang sa oras rap yan, lumalampas ako sa limit. Hindi mo ko kayang pintahan. Unpredictable to pre. Hindi inaasahan yung mga tira na parang Shaboy kay Salome. Hinahangat mo ba? Hinahangat mo ba? Na ang pangalan ko sa bracket ay mawala? Pwes mamadaliin ko pagkalaglag mo, rap yan, inaantay ka na ng mga rookie sa baba. Bigyan niyo ako ng magandang rason. Bakit ko ito kakatakutan? Kung ang pagkakasit ng battle na ito ay sniper na nakabang, inaantay ka na lang lumutang. Kaya maligayang pagdating rap sa lupain na aking nasasakupan. Kung pinadala ito ng baras para bumoses, ako yung baras sa lalamunan. Zoning 17, Rafael vs. Slack 1. Mag-iayos pang beses kung tingin ko panalo ka na lahat doon. $422. Oh, okay. Okay naman yung round 3. Kaso lang sa round 3 ni Slack 1, dalawa yung points na para sa akin mali. Yung isa yung kay Rizal, tapos yung sa Poseidon. Magaling siya magkuha ng audience, ng crowd. Yun yung wala si Rufian. Ang ikakatalo lang siguro dito ni Rufian, yung overtime niya at saka yung crowd engagement, kulang siya. Pero sa sulat, para sa akin, creative wise, check, tsaka consistency, check. Reference check. Si Slack 1 din na nag-rebat no? Pero sana sa round 3 nag-rebat siya. Kaya, yun yung opinion ko. Hindi na ako magsasabi ng guilty or not guilty kasi nakakahiya naman doon sa mga matatalino sa flip top. Yung mga grabing laban, no? Boto ng Urado, advancing sa buhay. 7-0, magigay para kay Slack 1. Pare, salamat. I love you, pare. Salamat. Ayun, congrats sa laban. Maganda yung laban. Swag, angas, gano'n lang. Pero mas nagustuhan ko yung
purong yung purong reference. Tsaka kung magre-reference man, sana yung tama na yung binibigay kasi even nga 'di ba pag gagawa tayo ng essay or gagawa tayo ng talampati, 'di ba? Nagre-reference tayo ng mga sinabi ng mga tanyag na tao at yun ay isang mahalagang parte ng pagsulat. Kaya yun, kung magre-reference tayo ng sinabi ng isang tao, irespeto natin yun at i-quote talaga natin ng totoo. Ayun, yun lamang po. Ako pa rin si Marikita, ang inyong Battle at Tolera ng Taon. Kita-kits po tayo sa susunod na video at subscribe na. Bye! Follow, like, share, subscribe.